Magandang umaga sa inyong lahat. That's going to be the only Tagalog during this whole entire opening. So, I'll show you this verse, 1 Chronicles 16:34. Give thanks to the Lord for he is good, his love endures forever. Let's just remember that God is good and he's always going to be with us. Amen. So let's just pray at this time. Dear Father God, with hearts full of gratitude, we come before you. Thank you for the gift of another Sunday that you've given to us. We thank you for the air that fills our lungs and the blessings that you've given to us. Thank you for the strength that you give us to continue to serve you and go through everything that will hinder us from serving you. We pray that we will never take anything you give us for granted. Help us to see the good in everything. Our actions really just reflect you and show your word. We just pray for all the leaders in this church. Would you really just be able to give them wisdom, discernment, and strength as they lead your people in this church. And we just pray that you really just grant them courage and give them a peace. And would you really guide them in your ways? Would you light up their paths as they guide this church? We also just pray at this time for all the classes in this church, for all the life class, cell groups, and the Destiny trainings. We pray that you would really just pour out your blessing upon those times. Would you just bless it and open up the hearts of everyone that will be there. Would you really just allow them to receive your word and that they really be able to build a relationship that's rooted in you. And we pray that we really just be able to grow spiritually and to be the foundation that is in you. We thank you at this time for hearing our prayers, and thank you that you just given us this blessing on another day. Thank you for the leaders that guide us, for the community that is with us, and for this whole church. We pray that you will give us more opportunities to grow, and we thank you for the gift of the people that are next to us. We offer you all our thanks, knowing that you are always with us, guiding us, protecting us, and blessing us. We pray all this in your name. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo pong tumayo at sambahin natin, purihin ang ating Panginoon sa awit. Hallelujah!
may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagparang ang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagyan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! May galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagparang ang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagyan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Minsan pa po ating awitin may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagparang ang lubos. Amen! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagyan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagyan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Let's sing for the last time. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagyan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Amen! Hallelujah! Maaari po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat sa kagalakan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. And as we sing this new song, patuloy mo po kaming bigyan ng pusong
nagpapakababa, Panginoon, sa iyong harapan. Hallelujah. Patuloy ka naming itinataas. Itinataas ang iyong pangalan. At hindi kami mapapagod, Panginoon, na ikaw ay purihin. Ikaw ay sambahin. Hallelujah. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatianod, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Parang alon sa dagat, parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatianod, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Hallelujah. Parang alon sa dagat, parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatianod, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam itong landasin. O parang alon sa dagat, parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatianod, kami ay
at sasambahin, kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng tindig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili, ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili, ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Hindi mapapagod, hindi mapapagod ang pusong ito. Naawitan ka, mahalin, hindi magsasawang ika'y sambahin. Hindi magsasawang ika'y sambahin. Bawat sandali, papuri ko'y hihimigin. O hindi mapapagod, hindi mapapagod ang pusong ito. Naawitan ka, mahalin, hindi magsasawa, hindi magsasawang ika'y sambahin. Bawat sandali, papuri ko'y hihimigin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. O hindi mapapagod, hindi mapapagod ang pusong ito. Naawitan ka at mahalin, hindi magsasawa, hindi magsasawang ika'y sambahin. Bawat sandali, papuri
mapapagod, hindi mapapagod ang pusong ito. Naawitan ka at mahalin, hindi magsasawa, hindi magsasawang ika'y sambahin. Bawat sandali, papuri ko hihimigin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso. Nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong tingin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Hallelujah. Patuloy po ko kaming aawit sa iyo. Patuloy ka naming itinataas. Pinaparangalan ng iyong pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, hindi po mapapagod ang aming puso upang ikaw ay awitan at mahalin. Hindi po magsasawa na ika'y aming sasambahin bawat sabihin. Ikaw ay aming bibigyan na mataas na kapurihan. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sa buhay namin. Father God, we invite your Holy Spirit to surround this place, Father God. We invite you, Father, in the midst of us, Father. For you have said, where there are 2 or 3 that gather in your name, you are in our midst. Hallelujah. Patuloy mo nga kaming pagtibayin, Panginoon. Manatili ka po, Panginoon, sa aming mga puso, O God. Salamat po. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Luwalhatiin ka, parangalan ka, at higit sa lahat, Panginoon, ikay aming minamahal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Bago tayo maupo, ating pong batiin ang ating mga katabi. Welcome to the Lord of Harvest family. You are invited to worship with us every Sunday in person here at historic Filipina town in Los Angeles. Taglish service is at 9 a.m., English service is at 10:30 a.m., and LOH Espanol is at 2:30 p.m. We encourage you to join us as we seek God in prayer every Friday from 8 to 9 p.m. via Zoom. And every first Friday of the month, Friday Night Live prayer and worship at the LOH Chapel from 8 to 9:30 p.m. Be equipped and trained to share the gospel of Jesus Christ. Every second Saturday of the month, we encourage you to come, go, and share the gospel of Jesus Christ in our community for the second Saturday soul winning. Meet at 9 a.m. for training, then go out in teams to reach our neighbors with the love of Jesus. Live stream is available via YouTube and Facebook under Lord of Harvest LA. Don't forget to hit like, follow, and subscribe. Please visit our website at lordofharvest.org for more information. When we hear about sharing the gospel to unreached nations, it usually seems irrelevant to our lives. But on the contrary, the Bible points to the fact that sharing the gospel to all nations is the central drama on the human stage. We have to awake to see that the movement of the gospel determines the course and the close of human history. This gospel of the kingdom shall be preached in all the world
for a witness unto all nations, and then shall the end come. So what does this have to do with us? What is God's plan? Only one thing. To rise up as workers for his harvest field. God is calling us to receive his vision and go to the nations, to reap a harvest amongst the lost. His heart is knocking on our doors. Will you receive? We're made for something bigger, something higher. Not my vision, but God's vision. Good morning. And now, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. So ngayong umaga pong ito, gusto ko lang pong to go back to the verses that what have been greatly inspiring me sa aking tithes and offering po. So that's in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 2. At ang sabi po dito, now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you have received and in which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold it firmly to the word I preached to you. Otherwise, you would have believed in vain. And bumabalik po ako dito sa verse na to kasi iniisip ko kung bakit ako nasa church, bakit ako nagsuserve kay Lord, bakit ako nagtatites, bakit ako nagbibigay ng oras at panahon sa youth and young adults ministry, sa ibang ministry po ginagawa ko, o bakit ba may purpose po ba yung dahilan ko why I'm here today. And the reason why I always come back to this verse, kasi naiisip ko po na when you receive the gospel, it stays within you. Hindi po aalis ang gospel sa puso nyo. Lahat ng natutunan po natin, whether sa ating mga ka-cell group, o kaya sa ating pastors, o sa mga kaibigan po natin, or even to the younger generation, kung narinig nyo mo po silang magsalita, lahat yun naiiwan sa puso natin. And sometimes, nakakalimutan po natin yung mga natutunan natin. Hindi umaalis sa sarili natin, kumbaga nakakalimutan lang po natin. It stays within us. And for me, I tithe kasi naaalala ko po lagi yung aking mga natututunan. Hindi ko po nakakalimutan. And ang dahilan po sa aking pagtatithe is marami na po akong dahilan na nabigay. I mean, I've already stood in this podium many times encouraging people to tithe. Pero ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo is, balikan niyo po yung natutunan niyo. Kasi marami na pong nagsabi dito na kailangan nyo mag-tithe kasi ayun yung commandment ni Lord. Kailangan nyo mag-tithe kasi ayun yung sign of maturity ng pagiging Christian. Kailangan nyo mag-tithe kasi ayun yung one of the symbolisms ng relationship nyo kay Lord. Marami na pong naging dahilan. So ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, this time of tithe and offering is balikan nyo po yung natutunan nyo. And sabi nga rin po ni Apostle Paul na the gospel that was reached to you, you need to take a stand on that. And at yun lang po ang gusto ko pong i-share this morning. And so, maraming salamat po sa lahat ng tumayo po dito at nagbigay po ng lessons. Dahil po sa inyo, natutunan ko po mag-tithe. At I was able to truly be a mature Christian because of that. So, let's end this segment through a prayer. Maraming salamat po, Ama, dahil napakabuti niyo po sa amin. Maraming salamat po dahil binigyan niyo kami ng mga pastor, ng youth leaders, ng primary leaders, ng young adult leaders as well, to be able to share the gospel nga po sa mundong ito. Maraming salamat po dahil yung mga blessings na binibigay niyo po sa amin ay nagpapatunay na mahal niyo po kami, na meron po kayong purpose po para sa amin. At mas importante po dito, alam ko po binibless niyo po kami kasi may dahilan po yon, at that to be is to be a blessing to other people as well. And we pray po ngayong araw na ito na during this tithe and offerings na balikan po namin ang lahat ng mga aming natututunan at we take a stand sa mga natutunan po namin.
Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga po ay pagpapatuloy po natin ang serye. Ba't nabubulol? Ni Pastor John. Maalala niyo pa po ba ang ating mensahe last Sunday? Anong message last Sunday? Patungkol sa saan? Parable ng talents. Kilala niyo pa kung sino yung nag-preach? Kasi tinitingnan ko kayo parang wala kayong maalala yung iba. Kasi kung hindi nyo maalala kung sino nag-preach, talaga hindi nyo maalala kung ano yung message. So, inumpisahan po ni Pastor John ang mga mensahe sa mga sumusunod na mga linggo patungkol sa mga parables. At ang message po last Sunday ay the parable of the talents. Ang na-pick up ko po last Sunday ay marami po siyang sinabi, pero mayroon po akong dalawa na nag-stick sa akin, hindi ko makalimutan. Una, ang sabi niya, ang talents ay ipinagkakaloob ni Lord ayon sa ating mga kakayahan, di ba? Sabi niya. Kaya mayroong talent na isa na ibinigay niya, mayroong talent na 2, may talent na 5. Pero anuman ang talent na ipinagkaloob, ang nagkaloob ay ang Panginoon, di ba? Hindi dahil sa tayo ay magaling, hindi dahil sa tayo ay mahusay, hindi dahil sa tayo ay Superman, kundi dahil sa ito ay pinagkaloob ng Panginoon. So, ipagpapasalamat natin ano man ang talent natin sa Panginoon na siyang nagkaloob, ayon sa ating kakayahan. Then pangalawa, na nag-stick sa akin na sinabi niya ay, focus on what God has given you. And sabi niya, use it to glorify Him. So, focus on what God has given you and use it to glorify Him. Huwag daw i-focus o huwag daw mag-focus sa talento ng ating mga kasama. Dahil wala naman tayong magagawa doon eh. Ang mag-focus daw tayo sa kung ano ang ipinagkaloob sa atin. Bakit nag-stick ito sa akin? Kasi, parang katulad ko rin ilan sa inyo napapaisip. Minsan naisip ko, sana maging kasing tangkad ko lang si Pastor John. Basta wag lang kalbo. Totoo. Naisip ko yun ganun talaga Pero ganun pa man, lahat po tayo may talent, di ba? Lahat tayo may ability, lahat tayo may abilidad. Sabi ng Bible, ipinagkaloob ito ayon sa ating kakayahan. At kung ito'y gagamitin natin para sa pagpapainam, pagpapabuti ng ating buhay at gamitin sa paglilingkod sa Panginoon, ang Diyos ay nalulugod. So, ngayong umaga naman ay pumunta tayo sa parable of
the new cloth on an old garment, and the new wine into old wineskin. So ang ating verse ngayong umagang ito ay nasa Mark chapter 2 verse 18 hanggang 22. Mark chapter 2 verse 18 hanggang 22. Alright, tumayo po tayong lahat. Basahin natin ang salita ng Diyos. Kita niyo na po. Mark chapter 2 verse 18 hanggang 22. Ito ang sabi sa New King James. The disciples of John and of the Pharisees were fasting. Then they came and said to him, to Jesus, "Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" And Jesus said to them, "Can the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast in those days." 21. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment, or else the new piece pulls away from the old, and the tear is made worse. Tama ba ang pag-pronounce ko? And the tear is made worse. Lalong lumala daw ang punit. And no one puts new wine into old wineskins, or else the new wine bursts the wineskins. The wine is spilled, and the wineskins are ruined. But the new wine must be put into new wineskins. Nalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa aming kalayaan ngayong umaga. Salamat sa yaman ng iyong salita. At salamat, Panginoon, na kami rin ay malakas ngayong araw na ito. Dinagdagan mo pa ng isang araw ang buhay namin. At Lord, pinoteksyonan mo kami ng buong maghapon, magdamag. At sa umagang ito ay mayroon kaming pagkakataon upang magtipon-tipon, magpasalamat, magpuri, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan sa iyong mayamang biyaya. Lord, I pray, ang iyong banal na Espiritu ay kumilos sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng mga pandinig, Panginoon, ay pong i-anoint ang kanilang pangunawa upang maging kapakipakinabang ang iyong salita sa aming pong buhay. Salamat po, lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo lamang, Panginoong Jesus, pangalan ng mo lamang ito aming idinadalangin. Amen. Amen. Makakapo na po lahat. Alright, ito pong parable nito ay isinulat din ni Matthew at saka ni Luke. May konting dagdag kay Lucas at kay Matthew. Sa katunayan na ito ay inilathala ng tatlong gospel writers ay dahil ito ay may kahalagahan sa atin. Importante, kaya tatlo ang sumulat nito. Now, in this parable, the disciples of John the Baptist po, okay? Kasama ng mga disciples ng mga Pariseo. Now, nung araw po ay hindi lamang po si Jesus ang may disciples. Si John the Baptist ay may disciple din po. At yung mga Pariseo, kasi sila ay mga rabbi din, ay mayroon din silang mga disciples, mayroon silang tagasunod. Pero yung mga disciples ni John, at this point in time, si John ay nabilanggo na, okay? Pero yung kanyang mga disciples at disciples ng mga ibang Pariseo ay lumapit sa Panginoong Jesus. At tinanong ang Panginoon. At ang tanong nila ay, why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but your disciples do not fast? Now, sumagot ang Panginoon, can the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast, but the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast in those days.
Now, actually, ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang pagsagot ay, remember, when you fast, anong ginagawa mo? You are coming to the Lord, di ba? Gusto mong lumapit sa Panginoon, gusto mong mapalapit sa Panginoon. Kaya ka nagpipray at nagfa-fast. Yun ang purpose mo. Bakit ka nagfa-fast? Gusto mong lumapit sa Panginoon, gusto mong mapalapit sa Panginoon. Kaya ka nag-aayuno. Pero sumagot ang Panginoon, ang sabi niya, can the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? Parang, ibig sabihin ng Panginoong Hesus, araw-araw kasama ko sila. Ano pa ang mas malapit niyan? Nakuha niya? Because ang bridegroom po ay siya. At araw-araw ay kasama niya kayang mga disciples. Kahit saan siya magpunta, isinasama sila. Anumang araw, anumang ginagawa nila, magkakasama sila. Kasama nila lagi ang Panginoon. At ang sabi niya ay, bakit sila mag-fast? Bakit mag-fast ang mga kaibigan ng bridegroom kung andun naman yung bridegroom? Parang sinasabi niya, okay, kung mag-aayuno kayo ay dahil gusto niyo mapalapit sa Panginoon. Ay araw-araw ko kasama sila. Ano pang mas malapit niyan? So, Jesus was not diminishing ang kahalagahan ng fasting nung sinabi niyang they cannot fast. Kasi itong sabi niya can the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. Now, ibig sabihin po, hindi po sinasabi ng Panginoon na hindi malaga ang mag-fast. Ang sinasabi lang po ng Panginoon ay, ayun nga, magkakasama kami. Sa Panginoon tayo lumalapit kapag tayo nananalangin, kapag tayo nagfa-fast. In fact, alam niyo po, ang Panginoong Hesus ay nag-fasting mismo. 40 days pa nga. Ayaw ko kung sino na nakaranas na mag-fast ng 40 days. At kung basahin niyo sa Matthew chapter 6, itunuturi din ng Panginoon ang pananalangin at pag-aayuno, at ito pa ay mayroong reward kung gagawin natin. Kung magpapasting tayo sa tamang paraan, hindi katulad ng pananalangin at pag-aayuno ng mga Pariseo na may pakitang tao lamang. So, fasting is very important. Yun nga lang, we have to do it the right way. Now, ang tanong ay hindi naman talaga patungkol sa pagpapasting. Kung susuriin natin ang verse, yung mga tanong, itong tanong ng mga Pariseo sa Panginoong Hesus, hindi naman talaga patungkol sa pagpapas ang kanilang tinatanong. Tingnan niyo ulit, balikan natin, verse 18. Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but your disciples do not fast? Nakuha niyo po? Hindi talaga yung dahil hindi sila nagfa-fast, kundi ang sinasabi nila, bakit hindi sila nagfa-fast? Parang ang sinasabi nila, dapat ginagawa nila yung ginagawa namin. Kasi if you go back to verse, saan na yun? Verse 18, the disciples of John and of the Pharisees were fasting. And then they come to Jesus and then they ask, bakit hindi sila nagfa-fast? Translation, why are you not doing what we are doing? Kasi, ang Panginoong Hesus, hindi naman talaga nila ginagawa, ang Panginoong Hesus at ang mga disciples ay hindi naman talaga nila ginagawa, yung mga ginagawa ng mga disciples si John at ng mga Pariseo, yung mga religious leaders. Ayon sa kanilang tradisyon, ayon sa kanilang practices. Ano ang ginagawa ng Panginoong Hesus sa araw ng Sabado? Nagpapagaling, di ba? Kaya galit na galit ng mga Pariseo. Kung kailan naman araw ng Sabado na dapat sila'y namamahinga, ang Panginoong Hesus ay gumagawa sa kanilang tradisyon, sa kanilang relihiyon, ay hindi pwede. Sa kanilang batas, ay hindi pwede. Ang mga disciples, hindi sila naghuhugas ng kamay
bago sila kumain. Ayon sa kanilang batas, ayon sa kanilang practices, ayon sa kanilang tradisyon, kasalanan yun. Hindi pwede yun. At madalas, natatagpuan nila ang Panginoong Yesus kasama ng mga disciples, kumakain kasama ang mga sinners at mga tax collectors. Kaya naggagalaiti sila sa Panginoon. At isa pa, ang Panginoong Yesus madalas matagpuan kasama ang mga prostitute. Malala nyo yung hinugasan ang paa ng Panginoong Yesus ng kanyang luha at pinunasan ng kanyang buhok. Sabi ng mga Pariseo, kung kilala mo lang kung sino yan. Kaya naggagalaiti sila sa Panginoong Yesus. Bakit ang Panginoong Yesus hindi nila ginagawa ang mga religious tradition nila? Actually, lahat ng ginagawa ng Panginoon at kanyang mga disciples ay kontrang-kontra sa kanilang old ways, old practices, tradition, old religion. Taliwas na taliwas. You know, at this time, kasi ang Panginoong Yesus ay itinatatag niya ang bagong tipan. Kaya sa 21 sabi, no one sews a piece of unsunk cloth or an old garment, or else the new piece pulls away from the old, and the tear is made worse. And no one puts new wine into the old wineskin, or else the new wine bursts the wineskins. The wine is spilled, and the wineskins are ruined. But new wine must be put into new wineskins. Yeah, totoo po yan. Kayong, ayaw ko sa inyo kung naranasan nyo na yung nagsuot ng tinapalan, ano ba tawag doon? Patch up, patche. Yung lola ko laging galit sa akin kasi, ano bang mayroon sa puwet mo? Butas na naman yung pantalon mo. Butas na naman yung salawal mo. Kasi napapagod siya. Tuwing bumibiyahe sa kabihasnan, laging may dalang maraming mga pira-pirasong tela. Hindi ko na maintindihan bakit ang pinibilan niya pira-pirasong tela. Ay kasi pala, papansin ko, yun pala yung ginagamit na pangtakip ng mga butas ng aming mga damit. Ito sa probinsya. Pero alam niyo, nung pagpunta ko dito, nagulat ako. Hiyang-hiya ako na magdamit ng patsi-patsi yung pantalon. Pagdating ko dito, butas-butas yung mga pantalon. Tapos pumunta ako ng Nordstrom. Binibenta ang mahal-mahal. Sabi ko, ano mong mayroon dito? Bakit? Akala ko, yung frank lang, yung parang pang-ano lang, pang-attract lang. Binibili talaga. Sabi ko. Samantala ako, nahihiya ako. Tapos, ang malalapan nito, pagdala ko ng mga anak ko dito, nakita ko may damit sila labas ng mga, anong nangyari sa inyo? Bumili nga kayo ng bago. Ayun pala, bago yung suot-suot nila. Paano ba tayo napunta dun? Ay kasi, sabi ng Panginoon, hindi naman inilalagay yung bagong pantapal sa lumang damit. Which is true, alam niyo po kung bakit kaya madaling napupunit agad. Kasi yung bago nilagay mo, pagka, yung luma kasi, hindi na magsishrink yun eh. Pag nilabhan mo na yung bagong patse, at maya butas ulit kasi yung bago, nagsishrink. Ay hindi na magsishrink yung luma. Kaya nagagalit yung lola. Sabi, ano bang mayroon sa puwit mo? Butas na naman yan. Ay hindi niya pala alam. And then, sabi ng Panginoong Yesus, ang bagong alak hindi inilalagay. Alam niyo nung binabasa ko ito sa aming Sunday School, naiintindihan ko kasi nangyayari sa amin. Ewan ko sa inyo kung nakakita na kayo ng lalagyan ng tubig na gawa sa balat ng hayop. Usong-uso sa amin sa probinsya. Kasi doon, ang technology ay 50, 75 years
behind. Kaya ang ginagamit namin, mga balat ng hayop. Napaka-useful sa probinsya ang mga balat ng hayop. Mayroon kaming malaking lalagyan na balat, lagyan ng tubig. Mayroon din maliliit, yung ginagawa namin baunan. Pero hindi nagtatagal. Lalong-lalo na pag ginamit mo sa alak, kasi yung alak kasi, may alcohol yan eh. So okay lang na gamitin mo sa bagong balat, nag-i-expand. Pero pag naubos mo na yung laman at lagyan mo ulit, hindi na mag-expand yun kasi tapos na mag-expand eh. Ang mangyayari, susunod na, mabubutas na. Kaya hindi pwedeng ilagay yung bago sa luma. Hindi pwedeng tapal-tapal lang din. Alam niyo, ano ang mayroon dito sa parable na ito? Applicable na applicable nito sa buhay natin, mga kapatid. Sa individual na buhay natin. Nung dumating ang Panginoon sa buhay natin, ang dala niya ay bago, di ba? Binago tayo. Hindi niya tayo tinapalan. Yung lumang buhay ko, hindi niya tinapalan, hindi niya pinatsihan. Tama? Totally new. Nung dumating ang Panginoon sa buhay natin. Nung dumating ang Panginoong Yesus, hindi niya sinabing the old covenant ay useless. Sabi niya, I came to fulfill the law. But then at the same time, hindi niya binaliwala, itinatag niya ang bagong tipan, ang bagong covenant. Amen? Kaya ngayon, mayroon tayong Old Testament at saka New Testament, or Old Covenant at saka New Covenant. Ang Old Testament is all about man's quest para abutin ang Diyos. At ang New Testament, ang New Covenant, ay ang Diyos naman ang siyang umaabot sa tao. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus nagkatawang tao, para abutin tayo dahil natin kayang abutin ang Diyos eh. Kaya if you study the Old Testament, it's all man's work, it's all man's quest, it's all man's effort to reach God. Of course, God knows, hindi natin kaya siyang abutin. Siya na mismo ang umabot sa atin, kaya mayroong ngayong New Testament. Bumaba ang ating Panginoong Yesus, nagkatawang tao, upang ipakilala sa atin ang tamang daan at establish ang bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Now, when Jesus came, hindi lang niya itinatag ang bagong tipan, pumunta dito upang dalhin ang bagong buhay. Hindi upang patsihan ang ating buhay. He came to give us new life, not to patch our old life. And He is the only one, siya lang ang maaring makakapagbigay niyan. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, and this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, the new life has begun. So, dahil dito, dahil bago na ang buhay natin, hindi na pinatsihan o hindi tinapalan yung ating buhay, kundi totally new. Ano ibig sabihin nito? Di bago na rin ang ating pag-iisip, tama? Bago na ang ating pananalita. Bago na rin ang ating pag-uugali, tama? Bago na ang ating kaparaanan ng paglilingkod. Bago na ang ating pagkakaloob. Bago na ang ating kalooban. Bago na ang ating isipan. Ibig sabihin, dapat, nung dumating ang Panginoon sa buhay natin, totally brand new tayo. Dahil yun ang sabi ng kanyang salita. Ang sino mang ipag-isa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang lahat ng mga luma
ay nagsilipas na at lahat ng bago ay nagsidating. Kaya dapat bagong-bago na tayo. Tama? Hindi patsi-patsi. Pero minsan, kakalungkot, patsi-patsi tayong magsalita. Nagka-curse pa eh. O kaya, patch up pa, maglingkod sa Lord. Makarating lang sa linggo sa church, okay na. Sold na. Hindi dapat ang paglilingkod natin sa Panginoon hindi lang sa linggo. Araw-araw na kasi bago na tayo, bago na yung paraan natin, bago na yung buhay natin, bago na yung paglilingkod natin, bago na lahat. Amen. Pag-iisip, pag-uugali, paglilingkod, kalooban, pananalita, bago na lahat yan. Dahil binago tayo ng Panginoon eh. Now, wine is a symbolic of the Holy Spirit, right? Ano sabi sa 1 Corinthians 3:16? Paul said, "Do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit." At ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, "You are the new wineskin, and the Holy Spirit is in you. And you are now the temple of the Holy Spirit because you are now new." Hindi po maaring panahanan ng Espiritu Santo ang lumang buhay natin. Hindi pwede. Hindi makatira ang banal na Espiritu sa lumang wineskin. Pero dahil bago na ang buhay natin, nananahan na ang banal na Espiritu sa atin. Kaya ang paglilingkod natin, gamit ang mga talento, yung pininis po sa atin last Sunday, ay kalugod-lugod na sa Panginoon. Amen? So, ipamuhay natin ang bagong buhay. Ipamuhay natin ang binago ng Panginoon na buhay natin, na hindi patsi-patsi. Dahil nasa atin ang banal na Espiritu Santo, mayroon tayong kakayahan, mayroon tayong kapangyarihan upang ipamuhay ito. Dahil nananahan sa atin ang banal na Espiritu Santo. Sabi sa Romans chapter 8 verse 9, "Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to God. For we are no longer led by the sinful nature, but by the Spirit of God who lives in us." Paano makapapamuhay ang banal na Espiritu Santo? Kung luma pa rin, o kaya pinapatsihan pa rin. Kaya minsan, maraming mga Kristiyano nagsasabi, "Ba't ganun? Parang tuyo ang buhay ko. Parang hindi ko nararamdaman ng Panginoon." Kasi patsi-patsi. Pabuhay mo na yung bago. Binago ka na ni Lord. I-claim mo na yung bagong buhay. Hindi na tayo katulad ng luma. Ang lahat na nagsidating, lahat ng bago ay nagsidating, sabi ng salita ng Panginoon. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Pastor John. Bagong alak ba kayo? Gusto niyo bagong alak? Ouch! Para mga baptize sa binigay kayo sa suka. But the New Testament, the New Covenant, promised new wine, which represents the joy of the Spirit. Amen? Ligaya. Okay po? You mad at me? See, the old tradition is the old way of thinking. When God moves in a different way and we're stuck in the old tradition, it will be destroyed. And the Bible says repent. Repent means change. So when God introduces the new covenant, kailangan natin magbago. Ang isipan, the way we think, the way we do things. Amen? Kaya pag mag-tithes and offering, dati leftover na lang ang tira. Pero the new covenant,
The old covenant is 10%. You know what the new covenant is? You're giving all. Woo! Lahat. Ready po ba kayo? You know, this morning I want to introduce a new friend of ours dito sa Lord of Harvest. Missionary po siya sa Turkey through the Vision School. She's going to be our speaker today for Vision School. Serena, halika dito. See, that one tradition is, you know, we send missions. We just give to the missions, and we send money over there. Ano sabi ni Jesus sa New Testament? Go into all the world and make disciples. So we got young people, we got new wineskin that is flexible, that is obedient, that is going. Amen? Serena, in Tagalog, just kidding. She doesn't speak Tagalog. Can you share a testimony of your story? You're good. Oh. You're on. Hello. Yes. Good morning. Ako si Serena. That's it. But yeah, I'm very thankful to be here at your guys' church, and I was so blessed by the worship and the message, by what I could understand. This is a season of new wineskin. Yeah, Jesus, He came, He died, He resurrected. And not only that, but He gives us His command, go and make disciples of all nations. And yeah, in this room is the Filipino church. But you know, once the Philippines, I'm Cambodian, Philippines, Cambodia, Asia, it was not a nation known that knew Jesus. But because of those who came and preached the gospel, we are all able to be in this room together worshiping. And when I took Vision School, I was just a new believer at the time, but it really cultivated and grew my faith and really showed me, you know, what is greater than just my church in Seattle or just in North America, but there are churches that God desires to plant in all of the world, to all nations. And so, yeah, through the blessing that we have received through Jesus Christ, God also commands us to go and make disciples of all nations, to be part of this work. He says to Peter, Peter, do you love me? Peter says, yes, you know I love you, Lord. He asks him the second and third time. He says, Peter, do you love me? And Peter is like, yes, you know, Lord, that I love you, that I will give you my life. And Jesus says to him, then feed my sheep. Yeah, you guys are feeding the sheep here in LA, but from LA, may it not just be from here, LA to the Philippines, Philippines to all nations. Yeah. This is what Vision School has done for me, and I believe this is what Vision School will do for your church as well. Yeah, thank you guys. Amen. Thank you, Serena. God is good, amen. Are you ready for something new? Be ready to change. Be ready to be flexible. Masakit yun minsan, di ba? Stretching. You have to think different. Amen? But God is good. Tayo po tayo lahat. We took the offering already? Luma yun. Ngayon, 2 times. But I want to seriously just challenge you. God is doing something new. New in your marriage, new in your life, new in your finances, new in your business. Let's all be flexible together. And when the Spirit moves, we move. Diba? Even in the Old Testament, there's a fire by night and a cloud by day. When the cloud moves, dami, over 3 million people will have to pack up the tent and move. But we're people of the Spirit, amen? When God moves, we move. Father God, we thank you this evening or this morning for your word. Thank you for your forewarning. Lord, that you are a moving God. We as your sons and daughters will follow.
to the ends of the earth. Lord, even in our homes, in our marketplace, may we see in the Spirit, may we hear in the Spirit. Lord, when you move us to share the gospel to our friends, to our family, that even sometimes it may be causing conflict, Lord, that we just move in the Spirit and obey. Lord, that you will give fruit and fruit that remain. Lord, even in the marketplace, in our workplace, in the school hall, that we will not be ashamed to share the gospel. Lord, even in our own finances, our family, and how we treat our spouse. Hindi na lang dati ginagawa ko. Lord, as you move us into new territory, new relationships, new heights, Lord, help us to love more and more like you. Our prayer is to experience you as our Savior and our Lord. This is our prayer in Jesus' name. Everybody said, amen. God bless you. Vision School starts Wednesday for the adults. You sign up today with Brother Jesse and Sister Jolene over there. Amen.